So hello mga kabukid, magandang araw pala sa inyong lahat. So ngayon mga kabukid, gusto ko lang i-share sa inyo mga kabukid yung aking diskarte sa ating mga sisyo na kumbaga kung ano yung aking ginagawang diskarte bago ko sila ilipat doon sa lupa. So pakikita ko sa inyo mga kabukid. So disclaimer lang na itong aking ginagawa mga kabukid ay base lamang sa aking ginagawa dito sa aking backyard. So halika mga kabukid, samahan niyo ako. I-share ko na sa inyo. So ito pala mga kabukid. So ito pala yung ating mga D-old. So nasa isang linggo na sila. So mula dito mga kabukid, 20 days sila dito. So pagdating ng 15 days, tinatanggalan natin sila ng ilaw tuwing gabi. So kumbaga sinasanay na natin sila. Kasi napansin ko sa ating mga sisyo, pagdating ng 15 days, dito na sila nagtatambay. So kumbaga sanay na sila sa walang ilaw. So pagdating ng 15 days, 20 days mga kabukid, ililipat na naman natin sila. So ito mga kabukid, dito natin sila ililipat. Itong ating DIY brooder. So luma na siya mga kabukid. Yung design nito ay walang makakapasok na hangin kasi sirado to lahat mga kabukid, pati likod. Yan o, papakita ko sa inyo. So yung design, o yan o, so sirado yan sa mga kabukid. So dito wala na tong ilaw mga kabukid. So yan. So pagdating ng 20 days, dito natin sila ililipat. So hanggang isang buwan mga kabukid. Pagdating na naman ng isang buwan mga kabukid, ililipat na naman natin sila. So dito natin ililipat mga kabukid. Ayan. So pagdating ng isang buwan, doon sa ating brooder na kabila, ililipat natin sila dito. Kung napapansin nyo mga kabukid, yung design ng lagayan mga kabukid, halos open air na siya. So mayroon pa rin siyang tabing, pero halos 50% lang. So yan. So dito sila mga kabukid, mag-i-stay naman sila dito ng isang buwan at 15 days. So depende sa panahon mga kabukid. Minsan umabot pa ng isang buwan at 20 days. Kasi yung lalo na pag umuulan. So tinitingnan natin yung panahon. So ngayon mga kabukid, maaraw. So ito sila ngayon mga kabukid ay nasa isang buwan at isang linggo. So kunwari mga kabukid, isang buwan at 20 days na 15 days. So ilipat na naman natin sila. So dito natin sila ililipat mga kabukid. So ito na pala yung ating 2 months. Oh. Ayan. Nangihingi ng pagkain mga kabukid. Halip lang sa amin yan. So dyan natin sila ililipat. Kukulit nila mga kabukid. So ito. So bali pagdating ng isang buwan na 20 days or 15 days, isang buwan na 15 days, dito na sila magtatambay. So sarado lang natin to. So mga 3 araw pwede na natin silang pakawalan. So hayaan na natin silang makalabas-pasok dito sa ating range. At dito na natin sila tuturuang dumapo dyan mga kabukid hanggang matuto sila. So dito na sila mga kabukid hanggang 3 months, hanggang maibinta na natin sila. So yun mga kabukid, ang kukulit ng ating mga 2 months old mga kabukid. Ang sisigla nila. So dito sa mga kabila kabukid, wala nang laman kasi naibinta na natin noong katapusan. So ubos na siya. Pero mayroon akong tinira na 4 nandun, no? Para mayroon naman tayong mga bagong inahin. So yun mga kabukid, kung napansin nyo mga kabukid, maraming bisis tayo nagpalipat-lipat ng lagayan ng ating mga sisiyo. So ganun yung naging estilo natin mga kabukid, para
kumbaga inuunti-unti natin na yung ating mga alagang sisiyo na ma-expose sa natural talaga na hangin na tulad dito open oh. So hindi na sila nanibago pa. So bawat lipat natin mga kabukid, unti-unti na yung mga brooder nila ay nag-iiba. Pero hindi biglaan yung mga nangyayari. Kasi base sa experience ko mga kabukid nung dati na binibigla ko yung mga sisiyo na pinapakawalan agad dito sa range. Ang nangyayari, nagkakasipon yung ating mga sisiyo. Parang biglang nalalamig. So ngayon, ginawa ko yung gano'n na estilo. So naging epektibo siya mga kabukid. So yung ating mga sisiyo, ayan o. Mga 2 months old. So pagdating dito sa range, parang wala lang, baliwala na sa kanila. Hindi na sila, parang normal na lang. Yung nature, kumbaga yung hangin sa labas, normal na. So, hindi na kumbaga hindi na bago sa kanilang katawan. So sa kanilang pakiramdam, hindi na bago yung klima. So yung estilo natin mga kabukid, palipat-lipat siya, so masyado siyang matrabaho. Pero yan mga kabukid, meron na ako naisip na pamaraan kung ano yung ating gagawin para hindi na tayo palipat-lipat, kumbaga isang bisis na lang nalipatan. Pero yung brooder natin, iibahin natin yun, lalakihan natin, tapos gagawa tayo ng pabahay na pang brooding area talaga. So yun lang mga kabukid, yun lang yung may share ko sa inyo mga kabukid ito sa ating mga feeded native chicken na kung paano ko sila, ano yung ginagawa ko bago ko sila nilalagay sa lupa. So yun lang. Maraming salamat sa inyong lahat. Maraming salamat sa lahat ng subscribe sa akin, nanood ng aking video, nag-like at nag-comment. So patuloy tayo sa buhay mga kabukid. Happy farming sa inyong lahat. See you in my next video. Happy day mga kabukid.